Good morning, everyone. Welcome to our streaming this morning. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga mga kapatid about the right to stand in our prayer. No? Ano ba ang ating dapat stand sa ating mga pananalangin? So, ang ating scriptures nasa Psalms, the book of Psalms, 27 verse 14. Ang sabi dito, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait and stay on the Lord. Mga kapatid, ang Panginoon na panalangin sa kanyang salita. Meron tayong apat na dapat natin aralan sa umaga. Huwag natin kalimutan ang dapat natin i-stand habang tayo ay nagsihintay sa ating mga panalangin. Ito ang mga apat na ating i-apply. Number 1, praying with patience. Number 2, praying with perseverance. Number 3, praying fervently. And number 4, praying earnestly. So, ito po yung apat na ating pag-aaralan. So, ang tanong, kamusta ang ating mga pananalangin? Ano ang ating dapat gawin habang hinihintay ang mga sagutan sa ating mga dasal? Ano ang tamang tugon o aksyon habang tayo ay naghihintay ng kasagutan sa ating mga dasal? So, yung apat na yun, mga kapatid, huwag po natin kalimutan. No? Habang inaantay natin ang ating mga request, sagot sa ating mga prayer request, yung about sa ating mga health problems, physical man, mentally, financial problem, job, business, material problem, ano ba yan, mga kailangan natin material, sakang ba yan, bahay ba yan, o ano ba mga iba't ibang bagay na ating hinihingi sa Panginoon, at kung ano naman yung inaantay natin na response sa ating mga panalangin about sa relationship, sa parents man, sa anak, sa mag-asawa, o sa mga sagas, no? So, meron tayong pinapanalangin, yung mga dasal natin, inaantay natin ang magsagutan ng ating Panginoon. So, wag lang natin kalimutan i-apply ang apat na ito. Praying with presence, praying with perseverance, praying fervently, and praying earnestly. So, yun po mga kapatid ang ating dapat i-apply sa ating buhay. To God be the glory.